linggo sa ating lahat. The Lord is good. Amen. Hallelujah. And we thank God we have alam nyo yung performance kanina ng mga mga anong tawag dito? Nag-special number ng mga kabataan. Hallelujah. We thank God for their lives. Nakakaaliw yung sino yun? Si Andre. Actually, dinig ko hindi nag-practice pa yun ha. Pero parang siya yung praktisado. Hallelujah. And maalala ko noon, I think nung time na nagkaroon tayo ng anniversary din doon sa bayan, naalala nyo yun, hindi rin yung kasama sa practice. Hallelujah. Pero nung sasayaw na sila, nandoon din sa harap, sumayaw din. Hallelujah. We thank God na naniniwala tayo na God is raising up our kids, our children na kung saan sila po ay magiging mga instrumento ng ating Panginoon. Hallelujah. Para sa kanyang kapurihan. Amin po ba? Praise God. Napakaganda po ng pinag-aralan po natin kanina, although alam natin na hindi ganun kadali yung topic na yun. It's very controversial. Actually, ang dami po na kung saan binabatikos yung turo na yan, especially those who don't believe na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Hallelujah. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, even God the Father Himself acknowledges that Jesus is all God. Hallelujah. Kaya nga kahit sino yun? Si David, si King David, sabi niya, and the Lord said unto my Lord. Okay, tingnan nyo, ang aking Panginoon ay sinabi niya sa aking Panginoon. Hallelujah. Minsan parang isipin mo parang nakakalito di ba? May Panginoon na kung saan may Panginoon din. But we do believe na kahit isipin man po natin na parang malabo sa pananaw natin na para bang tatlo ang Diyos. Pero sabi ng salita ng Diyos, iisa lang ang Diyos. Yun yung panindigan natin. Hallelujah. Na yung iisang Diyos na yan, hindi natin kayang arukin kung sino siya. Bakit? Sabi po ng aklat ng Deuteronomy 29:29, hallelujah, the secret things belongs to the Lord our God. Hallelujah. Yun yung isipin po natin. But those revealed things belongs to us and our children. Meron lamang talagang ipinapahayag si Lord at yun yung para sa atin. Kaya kapag hindi hinayag ng Panginoon, kahit anong gawin natin, hindi natin talaga yan maiintindihan at mauunawaan. Why? Kahit si Paul, sabi din ni Paul sa kanyang salita, now the things, sabi niya, mga bagay nakikita natin na parang partly lang, na tayo isang nakatingin sa isang malabong salamin, sabi niya, but the day will come when we see Him face to face. Hallelujah. Makikita natin siya ng mukhaan. At doon na tayo, alam nyo yung hindi ka na, anong tawag dito, hindi na magiging magulo sa isipan mo. Hallelujah. Kundi maunawan po nating mabuti na merong iisang Diyos na nagpahayag sa, hallelujah, tatlong, anong tawag dito, yung persona. The three person in one God. Kaya nga pag titignan mo ngayon, hindi na mahirap unawain kasi meron na ring 3-in-1 coffee. Di ba? Hallelujah. Na pagtatawagin mo, halika na magkape na tayo. Pero yung kape na yon, meron ng creamer, meron ng kape, meron ng asukal, 3-in-1. Hallelujah. Pero hanggang sa ngayon, ang dami pa rin na tao na ayaw nilang paniwalaan na merong isang Diyos na tatlo ang kanyang persona. Pero tayo po ay naniniwala po doon kasi tayo po ay mga Trinitarian. So, tayo po ay dadako salita po ng Panginoon. Sabi po niya sa Proverbs chapter 20 o chapter 4 verses 20 to 23. Ang sabi po niya diyan, my son, attend to my words, incline your ears, o thine ears, unto my sayings.
alam niyo sa totoo lang, pag titignan po natin, ito pong si Solomon yung may sulat po ng Proverbs, makailang ulit na kung saan sinasabi niya yan na we should give ears to the word. Hallelujah. Yung bang ang ating pandinig ay napakahalaga pagdating po sa salita po ng Diyos. Amin po ba? Pero alam nyo, sa totoo lang, mas nakakaaliw. Hallelujah. Yung pakinggan yung mga chismis, kung ano-anong mga balita, kung ano-anong mga nababasa natin. Parang tayo po ay nawiwili na po doon sa mga bagay na kung saan nangyayari. O kaya lalo na yung mga trending ngayon, talagang sinusubaybayan pa ninyo. Sinusubaybayan natin, tama? Sino dito ang hindi sumusubaybay pag nakita mong trending pinag-uusapan yan? Di ba alam mo yung nagiging curious ka na kung saan gusto mong papatapusin. Sa totoo lang, mga kapatid, ang dami ngayon na kung saan mga short dramas na mababasa po ninyo ngayon, na maraming mga Kristiyano, aliw na aliw sila, bakit kaya mong tapusin yan maghapon? O kaya sometimes, alam nyo, hindi mo matapos kasi parang bitin. Di ba? Parang aantayin mo pa yung kasunod na episode nito. Hallelujah. And para bang gusto mo na kung saan ay makita ka agad yung ending nito, kaya hindi ka scroll ka ng scroll. Hinahanap mo kung nasaan yung karugtong ng kwentong yan. Tama ako o mali? Yan ngayon alam nyo yung trending ngayon, maraming mga tao, yun yung kinagigiliwan nila. Yan yung panahon na kung saan nakikita mo nasa isang sulok, nag-iisa siya. Pansinin mo, hawak niya yung cellphone, wala namang ka-text. At wala ring katok. Pero ang kanyang ginagawa, nanonood ng mga ganyan. But for us, hallelujah, bilang mga Kristiyano, dapat yung kinagigiliwan po natin, yung salita ng Diyos. Sabi mo dyan sa katabi mo, kagiliwan natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Bakit? Alam niyo yung buhay natin dito nakasalalay sa salita ng Panginoon. Kaya very important para sa atin ito pong salita ng Diyos. Sabi niya, let them not depart from your eyes. Hallelujah. Ibig sabihin, ito ay isang napakahalaga dapat na kung saan pinaglalaanan natin ng panahon sa buhay natin. Hindi dapat nawawaglit. Sabi niya, huwag mong hayaan na ito ay mawala sa iyong paningin. Para minsan tuloy na kung saan iniisip ko parang batang makulit na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Bakit pag ikay nalingat, hindi mo na alam kung anong mangyayari sa kanya. Di ba? Minsan may magaganon na kung saan binabantayan mo. Parang sinasabi sa atin ng may sulat na si Haring Solomon, sabi niya, huwag mong hayaan na ito'y mawala sa paningin mo. Bakit? Kapatid, minsan sa buhay natin, pag hindi po tayo nakakabasa ng salita ng Diyos, doon po tayo nanghihina. Doon po tayo minsan dumaraan sa punto na kung saan madali po tayong matempt. Tama ako o mali? Kaya si David, sabi ni David, I hide your words in my heart. Hallelujah. So that, anong sabi niya? I might not sin against you. Para hindi ako magkasala sa iyo. Kaya totoo po ito kung bakit ang isang tao ay nagkakasala. Hallelujah. Hindi niya talaga binibigyan ng pansin ang salita ng Diyos. Sabi niya, keep them in the midst of your heart. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Hallelujah. Parang nakikita ko sa inyo, hindi kayo masaya sa umagang ito. Parang nalugi yung karamihan sa inyo. Saan ba kayo nalugi? Ano bang itininda ninyo nung nakarang araw na parang luging-lugi kayo? Hallelujah. Ako po'y naniniwala na kung saan, kapatid, hallelujah, kung ikaw man ay dumaan sa kalugihan na yan ng buhay mo, alam niyo, napakahalaga na kung saan itong salita ng Diyos, pag ito'y binigyan natin ng puwang sa buhay natin, hindi ka malulugi. Walang lugi sa salita ng Panginoon.
Amen. Bakit? Sabi ng Panginoon, sabi niya, for they are life. Buhay ito. Hallelujah, sa lahat ng mga nakakatagpo nito. And we thank God, hallelujah, because we found this treasure in our life. Amen ba yun? Hallelujah, natagpuan po natin itong napakahalagang kayamanan na ito na kung saan ito yung hinahanap ng maraming tao. There is no satisfaction sa isang buhay na kung saan hindi siya, alam mo yung wala sa kanya yung salita ng Diyos. Kahit gaano kakayaman, kahit gaano, alam mo, karami yung ari-arian mo sa mundong ito. Hallelujah. That's why sabi nga, alam niyo yung parable ng Panginoong Yesus, na sabi niya may isang tao na kung saan ito po ay parang isang treasure hunter. Na nung makita niya, sabi niya, yung kayamanan na ito na nakabaon sa lupa na yun, anong kanyang ginawa? Ibininta niya lahat ng kanyang ari-arian at binili yung lupa na yun. Hallelujah. The same truth is the word of God sa buhay ng tao na kung saan alam niya yung value ng salita ng Diyos. Why? Sabi niya, they are life. Buhay ito. Hallelujah. Nandito yung buhay natin, mga kapatid. Wadya may bilay tayo at sa salita na sa Diyos siya katawan. Kung hindi mo alam na nandito yung buhay mo, dito nakasalalay ang buhay mo, lahat ng mga henerasyon na darating pa na manggagaling sa iyo, nandito yung buhay sa salita ng Diyos. Hallelujah. At ang sabi niya, and health to all their flesh. Hallelujah. Kagalingan daw ito. Ang salita ng Diyos. Kaya it's like a medicine to our body. Yung salita ng Diyos, every time we speak the word of God, every time na kung saan we meditate on the word of God, it gives us strength. Hallelujah. Alam niyo yung kalakasan mo na nagpapanibagong lakas ka pag ikaw ay nagme-meditate salita ng Diyos. Sabi niya sa verse 23, keep your heart with all diligence. Bakit? Diyan nakatago yung salita ng Panginoon sa buhay natin. At ang sabi niya, for out of it, anong sabi niya? Are the issues of life. Hallelujah. Maniwala kayo't hindi totoo po ito. Nandyan sa puso ng bawat isa po sa atin. Sabi niya, diyan bumabalong yung buhay sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya alam mo ang tao pag nawalan ng pag-asa, manghihina pati yung kanyang nararamdaman sa puso niya. Hallelujah. No, minsan parang iisipin mo para bang singabla mong pipintigi puso ko ay. Hallelujah. Di ba? Sometimes pag hindi ka in love, parang hindi mo feel, pero pag in love ka, ang lakas ng tibok ng puso mo. Para bang minsan, alam mo yung singa ka amay milulumbad batik. Hallelujah. Amay puso man, singa walay manuusilan ditan. Pero no, parang aliwa ka mo tiya inspirado, hanggang po sa nalilitnam. Hello. Sabi po ng salita ng Diyos, keep your heart with all diligence. Hallelujah. Pansuutan tayo. At atang tanagagi kira, talapod jad buat tanod puso tayo so samay. Hallelujah. Sabi niya, are the issues of life. Nandyan daw. Kaya tingnan mo minsan, kaya sabi din ni Jesus sa kanyang turo, di ba? Mula sa kaibuturan ng inyong mga puso. Di ba? Anong sabi niya? Out of the abundance of your heart, you will speak. Hallelujah. Kaya dyan, kaya si Lord gusto niya na kung saan pakialaman yung puso mo. Sabi mo dyan sa katabi mo, gustong pakialaman ni Lord yung puso mo. Kaya nga gusto niya, dyan siya tumira sa puso mo. Hallelujah. Why? Ang nais ng Diyos, hallelujah, your heartbeat. Yung pinaka-heartbeat mo, hindi yung crush mo. Oh, yung mga kabataan dyan na parang kinikilig sila pag nakikita nila yung kanilang mga crush. Lalo na pag nakakashoot siya. Di ba?
Hallelujah. Di ba? Sumisigaw. Oh, di ba? Hallelujah. Pero kaya nga si Lord gusto niya na kung saan diyan siya tumira sa puso natin. Hallelujah. Bakit? Ayaw ni Lord na may kaagaw sa puso natin. Amen ba yon? Hallelujah. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ito po ay sa New International Version. Sabi niya, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true. Ito pong binabasa ko, is New Living Translation. Babasahin ko sa dalawang translation. So ito pong una ay New Living Translation. Hallelujah. Sabi niya, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Hallelujah. Kung parang feeling mo na parang may mali sa buhay mo, hallelujah, go back to the Word of God. Hallelujah. Bakit? Yung salita ng Diyos will directly, hallelujah, speak to you and tell you na yung buhay na meron ka ay mali. Hallelujah. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ay parang salamin. Pag nababasa mo ang salita ng Diyos, nakikita mo mismo ang buhay mo. Every part of your being, you can see it. Hallelujah. When you meditate on the Word of God. Hindi lang yung panlabas na ang inyo mo, nakikita mo, kahit kaluluwa mo. Hallelujah. Nakikita mo pag ikaw ay nagme-meditate sa salita ng Diyos. Kaya ganun kahalaga ang salita ng Panginoon. Sabi niya, it corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Hallelujah. Kaya ganun pala kahalaga yung buhay natin na tayo po ay patuloy na kung saan nagsasaliksik sa salita ng Panginoon. Sinasaliksik natin ito. Pinagtutuunan natin ng maigi sa buhay natin. Why? Ang buhay na meron sa bawat isa po sa atin, hindi lang yung buhay na meron tayo dito. That's why sinasabi ko sa inyo palagi, ang buhay natin temporaryo lang. Hallelujah, sa mundong ito, sandali lang tayo. That's how the Bible describes about our life here on earth. We're just like but a mist. Hallelujah, sabi ng salita ng Diyos. Ano, sandali lang yan, nakikita mo lang pag-araw na wala na. Di ba? Hallelujah, ganun lang ang buhay na meron tayo. At pansinin po natin ang buhay na meron sa atin pag tayo po ay meron pong pagkakilala sa Diyos. Makikilala lang natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Amin ba yun? Kaya gusto mong makilala si Lord. Hallelujah. Sabi, tinuturo sa atin ng Bible, meditate the Word of God. Don't just listen. Hallelujah. Don't just hear the Word of God every Sunday. Hello. Hallelujah. Huwag lang tayong makinig ng salita ng Diyos na mayroon nga nagtuturo ng Sunday School, hindi naman kayo nagtatanong, ang daming question sa utak ninyo. Ang daming hindi nasasagot pero hindi kayo nagtatanong. Tama ako o mali? Bakit gusto niya nang umuwi? Hallelujah. Pumupunta po tayo dito, hallelujah, para tayo po ay matuto. Amen ba yun? Hindi yung punta ka dahil araw ng linggo. No, we go to church because we believe merong revelation si Lord sa buhay natin. Naniniwala ka na may gagawin ang Diyos sa buhay mo. See, don't just go to church without expecting anything from the Lord. Why? Hallelujah. Sayang yung panahon na pumupunta tayo sa church na wala tayong ini-expect sa Diyos. Punta ka dito, hallelujah, mag-expect ka sa Lord. Lord, I believe may gagawin ka sa buhay ko pag pupunta ako ng church. Why? Yan yung sinasabi ng Lord. Hallelujah, you have to believe with all your heart. Sabi niya, ito all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Hallelujah.
Hindi lang tayo tinuturoan nito na kung saan ay tayo po ay sumagana sa buhay. Bakit sabi nila, pag yun palagi ang naririnig mo daw sa isang church, parang yung church na yan ay, anong tawag nila doon? Prosperity gospel. Hallelujah. Ano ba ang gusto nila? Ayaw nilang sumagana ang buhay nila. So anong kabaligtaran ng prosperity? Di ba? Poverty gospel. God never preached on poverty. Hello? Hindi po nag-preach ang ating Panginoong Yesus na gusto niyang maghirap ang buhay mo. No. Hallelujah. Kaya sabi niya, the reason why I came, sabi niya, I came that you might have life. Hello. Hallelujah. And that life, sabi niya, is life to the fullest. Buhay na kasiya-siya. Hallelujah. Pero sa totoo lang, nararanasan ng karamihan, kasya-kasya. Kasi ang basa niya, naparito ako para bigyan kayo ng isang buhay na ganap at kasya-kasya. Hindi kasya-kasya yun. Ang sabi ni Lord, buhay na ganap at kasiya-siya. Hallelujah. That is the kind of life na gusto ng Lord sa atin. But it depends on us. Hello? Depende sa atin yung buhay na yan. In Hebrews chapter 4 verse 12, sabi po, the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intention of the heart. Ito yung nakakalimutan natin, may verse 13 yan, sabi niya, and no creature is hidden from His sight, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Hallelujah. Minsan ang nababasa lang natin yung verse 12, nandito yung napakahalaga na kung saan maintindihan natin. No creature is hidden in the eyes of God. Hallelujah. We are all exposed. Hallelujah. Wala kang maitatago sa Diyos. Kapatid, wala tayong maitatago. Sabi niya, but all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Hallelujah. Although tayo lahat ay merong accountability sa bawat isa. Hallelujah. But our greatest accountability when we see our God face to face. Yun yung pinaka-accountability ng bawat isa po sa atin. Doon tayo haharap at wala kang sisisihin kundi sarili mo. Wala kang maituturo kasi Lord, hallelujah, ito kasing taong ito. Hallelujah, tuwing nakikita ko siya, nanginginig ako kaya ayaw ko nang pumunta. Kaya nga sinasabi sa atin ni Lord hallelujah, anong sabi niya? Kung yung kamay mo ang panggalingan ng pagkakasala, tanggalin mo para hindi ka magkasala. Kung mata mo ang panggalingan ng pagkasala, diba, ipikit mo na lang yung mata mo para wala kang makita. Hello? Hallelujah. Bakit? Sang araw, magbibigay sulit tayong lahat sa pa. Ito pong pag-usapan natin, the power of God's Word. The Word of God is powerful. Yan yung salita ng Diyos. Sabi niya, it is alive. It is powerful. Hallelujah. Kaya kung ano man yung dapat na, alam mo yung dapat na sabihin natin yung salita ng Diyos. That's why si Paul sabi niya, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? Hallelujah. Bakit ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na bumago ng buhay ng isang tao? Hallelujah. Alam mo yung hindi ka lang nagbago yung buhay mo, I see a lot of transformation in your life. Pagbabalikan ko yung mga picture ninyo, si Brother Jeremy's, hallelujah, sina Pastora May,
Sister Athena, hallelujah. Makikita ko yung mga picture ninyo, sina Aldrin, si Mac, hallelujah. Singanan sama na nang ko, may tsura. Kung ko, teko anto nung may picture yun. But there's a lot of transformation that happened to your life. Hallelujah. Bakit? May ginagawang Diyos sa buhay ninyo. Sabi mo dyan sa katabi mo, may ginagawang Diyos sa buhay mo. That's why it depends on your life. Hallelujah. How this word can transform us. Nasa sa atin po yun. That's why si Paul sabi niya, and we also thank God continually because when you receive the word of God which you heard from us, you accepted it not as a human word. Hindi lang basta salita ng tao yung tinanggap ninyo, sabi ni Paul. Hallelujah. Why? Sabi niya, but as it actually is. The word of God which is indeed at work in you who believe. Hallelujah. It at work to those people who believe. May nangyayari sa buhay ng mga tao na kung saan nakarinig, bakit? Naniwala sila. Hallelujah. Ganun ka-importante. Balik po tayo parang nasan na ako parang ayun. Ang tanong, verse din po yan hindi ko tanong yan. That is the verse. Hallelujah. From the book of Psalms. Sabi niya, do you want to really live? Would you love to live a long, happy life? Tanong po yan ng salita ng Diyos sa buhay ninyo. Hello? Parang ayaw nyo ata. Sabi niya, do you want to really live? Would you love to live a long, happy life? Hindi ka lang nabubuhay, kundi mahabang, masayang buhay. Hallelujah. Hindi. Kaya nga sabi ni Solomon, yung anak din ng may sulat nito, sabi niya, in your right hand, ano daw? Hallelujah. Long life. But on your left hand, riches and honor. Bakit gusto ni Lord happy ka sa buhay mo? Parang ayaw nyo yatang happy kayo sa buhay nyo. Hallelujah. Kasi si Lord, hallelujah, yung gusto lang. Kaya nga it's up to us. Nasa sa atin. It's a question. Tanong yan. Hallelujah. Nakikita ninyo mayroon ngang exclamatory point Tinatanong ka ni Lord, would you love to live a long, happy life? Di ba? Hallelujah. That's why nasa sa atin, Lord, gusto ko. Pero nasa sa atin din on how to work. Paano din natin itatrabaho yung buhay na yan. Sabi po ng mga disciples, tayan po niyon, John 6:66. Parang 666. After this, sabi niya, nung marinig kasi nila yung turo ng Panginoon, parang sa kanila, hindi nila kayang tanggapin. Why? Hallelujah. Sabi nila, it's hard to understand. Parang kanina, di ba? Parang mahirap intindihin kung pinag-aaralan natin. Kaya sabi ng mga taong ito, after this, many of his disciples turned back and no longer walk with Jesus. Hallelujah. So Jesus, sabi ng Panginoon, doon sa 12 na naiwan, may 12 naiwan. Sabi niya, Jesus said to the 12, do you want to go away as well? Sumagot po si Pedro sa ating Panginoon. Anong sabi ni Pedro? Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Hallelujah. Panginoon, saan kami pupunta? Nasa sayo ang salita
na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ganon kaimportante na hindi nakita ng marami, umalis sila, hindi nila naunawaan. Kaya sabi ng ating Panginoon sa kanila, hallelujah, yung mga lumalapit sa akin, kaya sila lumalapit kasi pinahintulutan sila ng aking Ama na nasa langit. Whether you like it or not, pag hindi hinayaan ng Diyos, when God the Father did not allow, it will not happen. Tandaan po natin yan. Hallelujah. Nasa pahintulot ng Diyos. Kahit anong gusto mo na kung saan marating sa buhay, kung hindi yan yung nais ng Diyos, hindi pahintulutan ng Panginoon, it will never happen. And tandaan po natin, kaya napakahalaga na yun yung buhay po natin, hallelujah, bigyan natin ng panahon yung salita ng Diyos. Sabi niya sa Hebrew chapter 4 verse 2, the message they heard was of no value to them. Bakit daw, hallelujah, yung narinig nila na salita ng Diyos, salita ito ng Panginoon na alam natin, it has the power, it is alive, but yet, sabi ni Paul, the message, hallelujah, that they heard was of no value to these people. Bakit? Ito po, ituloy natin kasi hindi pa tapos yan eh. Kalahati pa lang ng talata yan. Ang karugtong po niya, sabi niya, because those who heard did not combine it with faith. Hallelujah. Ganon pala kahalaga, hallelujah, na yung naririnig natin na salita ng Diyos, may kahalong pananampalataya. Lord, naniniwala ako. Lord, I believe, oh God, on your words. Hallelujah. Para bang kahit wala kang nararamdaman, hallelujah, na yung presensya ng Diyos ay nandyan. You believe. Bakit? Sabi ng Lord, where 2 or 3 agree together in my name. Where 2 or 3, hallelujah, hallelujah, nandoon ako sa kanilang kalagitnaan. You have to believe na ang Diyos nandyan. Bakit? Sinabi niya. Hallelujah. Let's combine it with faith. Napakalaga. Anong sabi yan? How to activate God's word in our life. Paano natin i-activate yung salita ng Diyos sa buhay natin? Sabi po niya dyan, my faith releases the power of God's word in my life. It is your faith. It's not others' faith. Amen. Hallelujah. That's why sabi ng Panginoon in Mark chapter 6, alam nyo, there were times na kung saan in Nazareth, the very town na kung saan ang ating Panginoong Hesus doon siya nanirahan, could not do any miracles except those few folks, sabi niya, who lays his hands on them. Kakaunti lang ang tumanggap. And Jesus was amazed of these people. Bakit? He was amazed of their unbelief. Si Lord namamangha sa kawalan ng kanilang pananampalataya. Bakit hindi siya makagawa? Kapatid, ang Diyos gustong gumawa sa buhay natin. Gustong kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kaya lang bakit hindi daw makakilos si Lord? Walang pananampalataya. That's why, very important yung salita ng Diyos. Bakit? Alam natin, Romans chapter 1. Anong sabi niya doon? Or chapter 10 verse 17. Anong sabi niya doon? Faith comes by hearing. And hearing. And hearing by the word of God. When you keeps on hearing the word of God, doon lang nagkakaroon ng faith ang isang tao. Kaya minsan ang pinapaniwalaan mo, yung naririnig mo, kasi yun yung madalas na naririnig mo lang. Kaya kung madalas na kung saan naririnig mo ang salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng pananampalataya sa Diyos. Hallelujah. Minsan pinapaniwalaan mo yung chismis ng kapitbahay mo kasi yun yung madalas mong naririnig. Umagang umaga, hallelujah, kakabosan, uulala di man abong mo.
Manlikot ka mat yung dengal ni tanlay chismosa. Dengalan ko pa ng tibaga to. Diba? Meron mga ganon. Hallelujah. Numaminsan sa'y pandadengalan tayo. Aliwala natin niya uman sa'y trending na chismis. Ama unlad si kamay kapit bahay mo. Wag man lad cellphone mo. Andun na yung mga issue minsan, sinusubaybayan mo. Oh, di ba? Hallelujah. It's your choice to activate the power of God to release in your life. It's your choice. Choice natin yung mga kapatid. Tingnan po natin. Pansinin po natin itong number 1. Sabi niya, choose to meditate on the Word of God. Kung gusto natin na kung saan magkaroon tayo ng pananampalataya, choose to meditate on the Word of God. Hello? Ano pa bang pipiliin natin? Andyan yung buhay. Anong hahanapin natin sa salita ng Diyos? Kaya nga, itong anong tawag ninyo, si Joshua, nakita niya sa kanyang sarili, how the Word of God, yung napakamakapangyarihan ng salitang yan. Nung sinabi sa kanya ni Moses, no one shall be able to stand against you all the days of your life. Anong nangyari? It happens. Nangyari sa kanyang buhay. Sa buong pamumuno niya habang siya'y nabubuhay. Siya mismo ang nagpatotoo. Hallelujah. I can testify. Sabi ni Joshua, hindi yung mismo yung word na, it's just a paraphrase of his word. Hallelujah. I can testify not one good promise of God has failed in my life. Bakit tinayuan niya yung salita ng Diyos? He meditate. Siya mismo ang nagsabi, sabi niya, verse 8 and 9, di ba? Meditate on the Word of God day and night. Bakit? Anong sabi niya doon? So that your life will become prosperous and you will have a good success. Hello? Kaninong buhay yun? Gusto niya na ang buhay niya matagumpay. Amen? It's in the Word of God. Nasa salita ng Diyos ang tagumpay natin. Kahit alam mo sabihin mo na kung saan ang ganda ng trabaho na meron ka, para bang stable ka na ang pamilya mo, stable na ang pamilya mo. Hallelujah. But you know, kapatid, sometimes in our life, darating yung time. Hallelujah. Akala mo lang yun, feel mo lang yun. Pero the truth is, merong kulang. It will not satisfy you. Hallelujah. Bakit? Ang satisfaction natin, it's only in the Word of God. Nandoon lang yung satisfaction ng buhay natin. The world could not satisfy us. Hallelujah. Yung tao na akala mo na kung saan confident sa kanya, that person, that man, that woman that you love, na akala mo andyan na yung satisfaction ng buhay mo. Pag napakasawa ko yung babaeng ito, pag napakasawa ng lalaking ito, satisfied na ako. Hindi po totoo yan. Kasi darating yung time mag-aaway din kayo niyan. Hallelujah. Walang mag-asawa na hindi nag-away. Kahit napakabait ng asawa mo. Hallelujah. May time na kung saan hindi kayo magkakaintindihan. At minsan mapapaisip ka, akala ko ba natagpuan ko na yung ganito, ganyan. Hindi. Hallelujah. You cannot find anywhere. Hallelujah. Only in the Word of God, the true satisfaction that we are longing in this world. Yan yung tandaan po natin. That's why we chose to meditate on the Word of God. Psalms 119, sabi niya, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Verse 16, sabi niya, I delight in your decrees. I will not neglect your words.
But the truth is, many Christian, hallelujah, they neglect this word. Nanineglect po natin yan. Why? Hallelujah. Maraming mga bagay na kung saan it gets our attention para hindi po tayo makapag-focus sa salita ng Diyos. Hallelujah. If I would ask you today, hallelujah, how is your meditation on the Word of God? Yeah, kumusta ang buhay nyo pagdating sa salita ng Diyos? Do you still have time to meditate on the Word? Diba? Hello? Hallelujah. Ilang oras ang binibigay mo? Sa isang araw nakapagbabasa ka ba ng salita ng Diyos? Hindi ka naman, alam mo yung, hindi ka naman, the Word of God is not encouraging you na kung saan basahin mo yung napakaraming scripture. Just one verse. Hallelujah. Na yung verse na yan, yan yung buhay na kung saan i-meditate mo lang sa buong araw ng buhay mo. Bakit kaya hindi natin gawin ito? Yung isang araw, mayroong isang verse na i-meditate po natin bawat araw. Sa totoo lang, pag ginawa mo yun sa buhay mo, ginawa natin yun. In 1 year, we have 365 verses na nandyan sa puso natin. Baon natin sa isang taon. Di ba? Hallelujah. I remember one time, hallelujah, na merong isang preacher. I couldn't imagine this man. Hallelujah. Wala siyang dalang Bible na nagpre-preach. Ang tawag sa kanya, walking Bible preacher. Bakit? Hallelujah. Memorize niya halos yung Bible. Chapter by chapter yung kanyang kinukot. Pagbabasahin mo yung Biblia mo, saktong-sakto doon sa kanyang sinasabi. Hallelujah. Pero hindi siya mayabang. Kasi sabi niya, yun daw pinakamatalino na kaklase niya sa Bible School nandoon sa ibang bansa. At ang sabi niya sa amin, yung pinakabubo ay nandoon sa harapan namin. O diba? Hindi siya ganun kayabang, yung pinakabubo. Hallelujah, nandun sa harapan namin, halos memoryado niya yung Bible. Bakit? Napaka-importante po ng salita ng Diyos. Huwag po nating ini-neglect ito. Amin po ba? Sabi ng Lord, if you abide in me, if you abide in my words, you are truly my disciples. Hallelujah. Dito madidistinguish yung disciple ng ating Panginoon. If we abide in His Word. And you will know the truth, and the truth will set you free. Hallelujah. Knowing the truth, not just the truth alone will set us free. It's knowing the truth. By abiding in His Word. Hallelujah. Minsan kasi sinasabi natin, you shall know the truth and the truth shall set you free. Hallelujah. It's very important po yan, napakalaga na salita ng Diyos. Pangalawa, choose to obey the Word. It's our choice. Kaya kahit naririnig mo ang salita ng Diyos, hallelujah, if you don't choose to obey what you have heard, yun yung sabi ni Paul, it has no effect in their lives. Hallelujah. Because they did not combine it with faith. Yung pananampalataya, hallelujah, kaakibat nito ay pagsunod sa salita ng Diyos. It's not just faith alone. Choose to obey the Word. In the book of Deuteronomy, sabi niya, pagbabasahin niyo po ito, sabi niya, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Totoo po itong pangako ng Diyos sa bayang Israel.
Si Lord nangungusap siya sa bayang Israel. Hallelujah. Yung pagsunod na gagawin nila, doon nakasalalay yung kanilang pag-angat sa buhay. Doon sila pinagtatagumpay ng Diyos. That's why every time these people turn their backs on God, anong nangyayari sa kanila? Di ba? Hallelujah. Napapahamak sila. Bakit nagkakaroon sila ng ibang Diyos? Pag sila nagkaroon, that's why God is always reminding His people. Pinapaalalahanan niya yung kanyang mga hinirang. Bakit? The moment na sila ay tumalikod sa Diyos, doon lang po sila napapahamak. But when they fully obey His word, nandoon yung blessing ni Lord sa kanya. Sabi ni Lord, all these blessings will come on you. Anong sabi niya? All these blessings will come. Hallelujah. Kahit hindi mo ideklara yan, it will naturally come and flow sa buhay natin. Hallelujah. Bakit? Yan yung sabi ng Diyos. Ano pang sabi niya? And accompany you. Ibang klase yan. Hallelujah. Alam mo ba yung i-accompany ka ng blessing? Saan ka pumunta, may blessing na dumusunod sa iyo. Hallelujah. Pumunta ka dito, may blessing. Pumunta ka dyan, may blessing. Hindi yung sasabihin mo, dito kasi sa amin, gawat natan. Hallelujah. Agto'y babaga ng Lord, no gawat ang gapoy blessing ng Lord. Ang gano anton sitwasyon, hallelujah, sa may dadalanan mo, no say pusom at ununor at say Diyos siya katawan, sabi niya, amin irayan bendisyon at unlad sika. Anong sabi pa niya doon? Sasamahan ka daw ng blessing. Hallelujah. Can you imagine that ikaw na yung sasamahan? Sabi niya sa verse 3, you will be blessed in the city and blessed in the country. Ano pong ibig sabihin niya? Kahit saan ka pumunta, bless ang buhay mo. And sabi niya, hindi sabi ni Lord na I will bless you. No. Hallelujah. Tapos na yung pagpapala, diniklara na ng Diyos. Yung gagawin lang natin, yung sumunod sa Kanya. Yung pagpapala, susunod sa iyo. Anong sabi niya? The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock, and the calves of your herds, and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. Hallelujah. Pati lalagyan mo, lalagyan ni Lord ng pagpapala. Sabi niya, you will bless, or you will be blessed when you come in, and blessed when you go out. Yan yung dinideklara natin. Pero bakit hindi nangyayari? Hallelujah, na sinusundan ka ng pagpapala. Minsan sinusundan ka ng kamalasan sa buhay. Hello? Di ba? No, minsan wala Kristiyano, iba ka to. Ang tumatlayan bilay, tutumtumbu kanak na malas. Hindi ganon. Ang dapat na sumusunod sa iyo, pagpapala, baka may problema sa buhay. Bakit hindi blessing ang sumusunod sa iyo? Anong sabi niya? Hallelujah. You will come in and bless when you go out. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. Hallelujah. They will come at you from one direction and but flee from you in seven. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land is giving you. Ang gano inur sa kulay dalin mo. Hallelujah. Nung maunor ka dyan Diyos sa katawan. Ang gano ibagamlayan dalin. Ang gapi, singang gapi kakanaan to aganapan tanuman. Hallelujah. When you look at the land of Israel today, hallelujah, it's a prosperous land. Pinagpala ang bansa. Can you imagine, napakalit na bansa? Pero pinagpala ng Diyos, ang daming mga tao ang pumupunta doon para sila'y mapagpala. Ang daming nagtatrabaho ng mga overseas workers doon na napakalit na bansa. Bakit ganon? It's a promise of God.
Hallelujah. Na kanyang pagpapalain, hallelujah, yung tao o kanyang hinirang na kung saan sumusunod sa kanya. Kapatid, hindi naman ganun kadali ang sumunod. Hello? Pero tandaan po natin, pag binigyan din natin ng panahon, kakayanin po nating sumunod. Amin ba yun? Sabi niya, the Lord will establish you as His holy people. Kaya kahit anong gawin ng mga bansa na gustong burahin ang Israel, hindi nila magagawa yon because God promised that land that He will establish the nation Israel. Hallelujah. Kahit sinong bansa, kahit Amerika pa yan, hindi niya kayang burahin yan. Bakit? Pangako yan ng Diyos. Hallelujah. He will establish, hallelujah, His people. And God promised us. Lakaran din natin itong salitang ito. Amen. Hindi lang para sa bayang Israel. Just put it yourself na nandito ka, ikaw yung kinakausap ng Diyos. Sabi ni Lord, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him, then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord and they will fear you. Kaya nga kahit alam nyo yung hari sa panahon ni Abraham, hindi lupain ni Abraham yon. Noong una na makita niya si Abraham, wala siyang takot kay Abraham. Pero nung makita niya na si Abraham sinasamahan ng Diyos, natakot yung hari. Bakit? Sabi ng Lord sa kanya, huwag mong gagalawin ang asawa ng taong yan. Dahil sa oras na ginalaw mo yan, mamamatay kayo. Hello? That's how God love His people. Yung protection niya nasa mga taong sumusunod sa kanya. Abraham, he do not know where he is going. Pero sumunod lang siya sa Diyos. Bakit? Yun yung sabi ng Panginoon sa kanya, Panginoon, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hallelujah. Pero Lord, dahil ikaw ang nagsabi, susunod ako. Simple lang naman eh. Hallelujah. Yung sumunod ka lang, kahit minsan hindi mo naiintindihan, sumunod lang po tayo kasi walang masama sa pagsunod pag alam mo si Lord ang nagsasabi. It's the word of God nagsasabi sa atin. Sabi ng verse 11, the Lord will grant you abundant prosperity. It's not only prosperity, it's abundant prosperity. Hallelujah. In the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, in the land He swore to your ancestor to give you. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them. You will always be at the top, never at the bottom. Do not turn aside from any of the commands I give you today to the right or to the left, following other gods and serving them. Bakit? The moment they turn their back on God, hallelujah, it's the moment of their defeat. Hello? Hindi sila isinusumpa ng Diyos, kaya lang nasusumpa sila dahil sa kanilang pagsuway. Amen. Pinagpapala naman sila kasi sumusunod sila. See, yung biblical faith na tinatawag po natin is choosing to believe something is true because you believe someone is truthful. Kaya alam nyo, sabi ni Paul, sabi niya, because I know whom I believe and I am convinced that he is able to guard what I have entrusted to him until that day. Kilala mo kasi, hallelujah, kung sino yung sabi nga ni Paul, kilala ko kung sino yung pinagkatiwalaan ko. Ang tanong, kilala ba natin kung sinong pinagkatiwalaan ng ating mga buhay? Amen. Hallelujah. Bakit? Sabi din ni Paul, he who began a good works in you. Yung nagpaumpisa ng pananampalatayang meron ka. Maniwala ka lang kapatid, hallelujah, ang buhay mo kasama ng pamilya mo,
may pagpapala, biyayang galing sa Diyos. Amen. Piliin po natin na ideklara. Kaya sabi ko nga, hindi lang deklarasyon, panampalatayanan natin yung dinideklara natin. Don't just say it with your mouth. Hallelujah, but believe it with your heart. Sabi niya, he replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Hallelujah. Ideklara mo. Anto may sitwasyon niya, kawalan mo. Ideklara may sitwasyon. Hallelujah, dadalanan mo. Alam niyo, yung mga nakaraan na linggo talagang, yung sabi ko, sobrang masakit yung lalamunan ko. Hanggang nung mga nakarang araw, may time na talagang, anong tawag dito, pati aramay pukupukul kung sasakit lang. Hallelujah. Pero alam nyo, patuloy na kong dinideklara ko, Lord, hallelujah, ikaw Panginoon ng aking kagalingan, ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking buhay. I keep on declaring, hallelujah. At alam mo, totoo ang Diyos. Habang dinideklara ko yon, sinasabayan ko ng, alam niyo yung mga iniinom ko ng mga herbal, oregano, kalamansi, di ba? Pinuspusan na lemon yung oregano, tapos walay honey. Yeah. Kasi yun din ang, there are anong tawag dito, mga herbs and kung ano-anong mga halamang gamot yan. At habang iinumin, sabi ko, Lord, hallelujah, gamitin mo ito, Panginoon, as an instrument. Hallelujah, no gumaan at bumuti yung aking pakiramdam. And I thank God, hallelujah. Alam mo, habang may time na kung saan, agay mo't layan, busis ang gadnatan mo, yung paus yung boses ko. But I thank God, hallelujah. Hanggang kahapon, nagpapasalamat ako sa Diyos na yung nararamdaman ko na pananakit ng kasukasuan ko. Gumising po ako, madaling araw ng Saturday. Hallelujah, sabi ko, nagtry ako ng, anong tawag dito, nagpakul ako ng mainit na tubig. Kumulo na, inilagay ko yung mukha ko doon. Hallelujah, tapos naglagay ako ng tuwalya. Tapos nagkulong ako doon sa kwarto. Talagang pinagpawisan ako ng todo. Nung pinagpawisan pa ako, bumuti yung aking pakiramdam. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Because God is a good God. Amen. Hallelujah. Yung dinideklara natin at tayo po ay, alam niyo yung you chose to believe, you chose to meditate, and you chose to declare. Hallelujah. Tingnan po natin, sabi niya, when you say what God says, you begin to think like God thinks. Ganon pala ito kaimportante na kapag sinasabi mo yung sinabi na ng Diyos. That's why yung sabi kanina ni Madam Shing na pag nananalangin ka minsan ay tinatanong mo si Lord na, Lord, magsalita ka naman sa akin. Hallelujah. Sa totoo lang, nagsalita na si Lord, nandoon na sa kanyang Word of God, the Bible. Basahin mo yun, doon nagsasalita si Lord. Kasi hindi na magsasalita si Lord. Kasi pag nagsalita siya, sabi nga, God is bound to fulfill His Word. Kaya lahat yan, totoo yan, it's bound to fulfill because that is the Word of God. Bakit hindi na magsasalita si Lord? Pag magsalita siya, gagawin niya yun sa'yo. And His written word, nandyan na yung salita ng Panginoon para sa atin. That's why, say the word of God. Kasi kahit kailan, hallelujah, yan yung salita na hindi kailanman pahihindian ng Diyos. Yung kanyang salita. At ito po yung pinakalas, number 4. Choose to act on it. Act on the word of God. Diba yan yung sabi niya sa James? Hallelujah. Commands believers to be doers of the word.
and not hearers only. Bakit? Sabi niya, deceiving yourselves. Niluloko lang daw natin ang sarili natin pag hindi natin ginagawa yung salita ng Diyos. We have to act on the Word of God. Hallelujah. Kahit hindi ganun kadali, kahit sabi ko nga mahirap, stay focused, act on it. Hallelujah. Bakit? Nasa sa atin on how this Word will activate His power. Nasa sa atin po yan. Gusto natin na mag-activate yung power ng Word of God sa buhay natin. Ano yung number 1? Ito yung number 1. Choose to meditate. Hallelujah. Pangalawa, choose to believe and obey and act on it. Hallelujah. Nanungnang tayo sa salita na Diyos siya katawan, no panon ton i-activate na Diyos at sa ibilay tayo. I want you to stand up with me. Hallelujah. Let's keep on declaring, meditating, believing, and obeying His Word. That's how the Word of God became powerful. Pag ito po ay ginawa natin sa buhay natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Katawan gabay mi kaya i-honorod sa ibilay mi. And we want, Lord God, that these words, oh God, will activate in our life. Kaya sa umagang ito, Diyos, we humbly come before you. Nagpapakumbaba po kami. There were times in our life, oh God, totoo ang sabi po ng salita mo, Panginoon. We sometimes neglect your words. We sometimes, oh God, we do not give heed to your words, oh God, in our life. Kakaunting panahon ang naiaalay po namin. Kakaunting oras, O Diyos, O God. Ang minsan ibibigay namin na panahon pagdating sa salita mo. Pero alam namin, Panginoon, O God, gaya ng sabi mo, Panginoon, napakahalaga ng iyong salita because, Lord God, your words is life. It gives health, O God, to our flesh. Panginoon, nais namin na maranasan ng mga bagay na ito, even your promises, O Lord God, in your word. You said, Lord, when we obey your words, your blessings will accompany us. I pray and I declare, O God, as your people, obey your words. Let it manifest to them, Lord. Lord, alam ko, Panginoong Diyos, O God, hindi ito, Diyos, magmimintes, Panginoon, dahil pangako mo yan. And you mark it, O God, hallelujah, even with your name, Lord. You've sealed it, O God. Hallelujah. Panginoon, naniniwala kami, O Diyos, pag sinilyuhan mo ito, Panginoon, ito'y mangyayari. Because you even said in your word, what is in the natural, it is also in the spiritual. Likewise, Lord God, hallelujah, even the documents, O God, hallelujah, na sa bawat bansa, Panginoon, na kung saan ito ay nag-authenticate, Panginoon, when it is marked officially, Lord. Tatak, Panginoon, ng aming bansa, ng mga sangay, ng mga gobyerno, Panginoon, ng aming bayan. Ito'y may katibayan na totoo ito. And likewise to your word, O God, when it is marked by your name, O God,
Sabi mo pa, Panginoong Diyos, tinatak mo sa aming puso sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. I pray today, O God, hallelujah, sa lahat ng mga sumusunod, tumatalima sa iyong salita. Your words will not fail to their lives. Hallelujah. And they will testify, O God. We will testify just as Joshua testified, O God, that not one good words comes from you, Lord, has failed, Lord. Hallelujah. I am declaring, Lord God, sa bawat buhay na nandirito, Panginoon, walang pangako mo, Panginoon, na mag-fail sa lahat ng tatalima sa iyong salita, Panginoon. God, in the name of Jesus, I speak that words, oh God, right now, Lord. Hayaan mo, Panginoon, ang bawat buhay na nandirito, Diyos. Anuman ang pinagdadaanan nila, Panginoon, naniniwala ko, Diyos, oh God, may gagawin ka sa kanilang mga buhay. Yes, Lord, you promise, oh God, in your word, just as you establish your people, oh God, Israel, God, you will establish us, oh God. Hallelujah. And I pray, oh God, walang anumang bagay o sitwasyon, Panginoon, ang magtitinag sa amin, Panginoon. It will never move us, Lord God. Because our life in you, oh God, is established, Lord. God, thank you, Lord, because we know you are a faithful God. Faithful to your words, faithful to your promises, oh God. Hallelujah. And truly, oh God, we can stand believing and relying on you, Lord God. Hallelujah. Because truly, you are bound to fulfill your words. Hallelujah. Yan lang, Panginoon, ang tinatayuan namin, Panginoong Diyos, oh God. Mangyayari at mangyayari, Panginoon, dahil totoo ka sa iyong mga pangako. Salamat, katawan at bilay na sarayan anak mo, Diyos, oh God. Despite, oh God, hallelujah, kung ano man ang mga problema, mga trials na kanilang pinagdadaanan, yet you can see them, oh God, faithfully honoring, obeying, hallelujah, and keeping your words, oh God, into their hearts. Father, I pray, God, do not forget these people, but remember them, oh God, just as you remember Noah, Lord God. And I believe just as you remember your people today, hallelujah, they will find themselves, oh God, that you have favor in their lives. I am declaring it, Lord God, hallelujah. No harm shall befall them, Lord God. Hallelujah. But God, they will see, Lord God, with their own eyes how good, how faithful you are. Hallelujah. Even to their families, Lord God. Today, oh God, we want to honor you. We want to bless you. We want, Lord God, hallelujah, to glorify you because we believe, hallelujah, yung mga araw na darating sa aming mga buhay, it is filled, oh God, hallelujah, with hope. It is filled, Lord God, hallelujah, with your blessings, favor, and God, with all these things, Father, we will never forget to give back all the glory, all the honor and praises to the one true God who is eternal, powerful, omnipresent God. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. At this point in time, Lord, bless even our communion, oh God, as we partake the symbol of your body and your blood. May your blessing be upon these elements, oh God. And Father, I pray it gives us just only nourishment, oh God, hallelujah. But Lord, I pray, Lord God, help us, Lord, that these things, oh God, will fulfill the very promise, oh God, in regards to the symbol of your body and your blood. And your name will be glorified today. For this we ask in your most precious name.
In Jesus' name. Sige po, tayo po ay sandaling umupo and may I ask